ng matatag curriculum ay yung DepEd o ang Department of Education dito sa Pilipinas. Ito ay pinatupad ng DepEd upang tumugon ng naaangkop sa mga issue at hamon na kinakaharap ng K-12 program. 4, 3. Ang matatag curriculum ay inilunsad noong Agosto 10, 2023. Ito ay pinatupad sa Maynila. Nangako si Department of Education Secretary at Vice President na si Sara Z. Duterte na ang kasalukuyang K-12 curriculum ay aalisin ng matatag curriculum. Ngayon po ay kasama ko ang isa sa mga guro ng Valley High, si Binibining Angel Cater. Magandang umaga po. Naway halina't simulan. Ano po ang bagong curriculum ng DepEd? Ito yung tinatawag na K-12 curriculum, which is matatag curriculum. Itong school year 2024-2025, ano po ang curriculum ng DepEd, K-12 o matatag? So, yung K-12 or yung matatag is parang mas inaano nila, in-emphasize nila yung real-life situation. May apply ng bata, yung mga natututunan nila. Kasi may mga student na nagtatanong, para saan yung pinag-aaralan namin? Paano namin i-connect? So, ibig sabihin ng K-12 or matatag curriculum is mas na prepare yung bata na ito pala yung dati namin pinag-aaralan, na i-connect namin in real life situation yung mga pinag-aaralan namin. And of course, mas pinadali ng DepEd yung curriculum. Bakit po? Kasi po, mas pinaliit nila yung, kung alam nyo po, yung tinatawag na competencies, okay, mas pinaano nila, pinakli nila, mas pinabasic nila, pinasama-sama nila. Yung mga connected naman, for example, yung topic natin is algebra, okay po. So, kinumbay na nila yung every topic na yun, which is hindi na siya paulit-ulit na pag-aralan na ngayon, and then pag-aaralan ulit ng third quarter or second quarter and so on. Ganun po siya. Mas pinadali. Ano po ba ang pinagkaiba ng K-12 sa matatag curriculum? Ano din po ang mas maganda para sa inyo? So, ang K-12 kasi is yung dating curriculum natin is okay naman siya kasi nakakatulong naman siya sa bata. And yung K-12 kasi is pinadagdagan yung tawag dito, senior high school, for example, 2 years na additional sa mga student na mag-aaral pa sila, parang college na nga sila, diba? So, yung pinagkaibahan ng matatag dun sa K-12 is yung matatag, ito yung in-implement ng DepEd para tawag dito, mas maano yung bata, ma-prepare yung ng bata, yung kakayahan nila, yung skills nila na i-connect nila yung buhay nila sa pag-aaral. While dun sa K-12 naman, ito yung additional na year para dun sa mag-aaral. Na, for example, diba dati hanggang grade 10 lang, meron grade 11, meron grade 12, para yun nga, connected din sila, para mas matagal silang aral, mas nagiging prepare yung bata, na mas nagiging mahusay sila sa larangan ng pag-aaral. Ano po ang pinagkaiba ng grading system ngayon at noon? Yung grading system noon is, yung grading system kasi noon is kita yung mga average ng bata na merong top 1, top 2, top 3. Ngayon kasi is na lang, with honors na lang. So, na-totally na lang kasi with honors is good pa din naman yun. So, ang pinagkaibahan lang nung dalawang grading system noon at saka ngayon is dati kasi nakikita kung sino talaga yung angat na students. Nakikita yung, tawag dito, pinapakita yung average nila. Ngayon kasi, hindi na siya, bawal na siya. Bakit po? Nakatulong naman yan. Bakit po? Kasi, para hindi mag-compare yung dalawang student. Kasi minsan, dahil dyan sa comparing na yan is nagkakaroon ng bullying,
Di ba po? So, tapos naiisip ng mga ibang tao na, ay ibang student na, mas magaling siya sa akin. So, mas bumababa yung confident ng bata kapag nalaman nila na, ay mas mataas to, feeling ko naman hindi. Yung ganun mga situation na malaking impact sa student. Kaya, yun yung pinagkaiba nila. Follow-up question lang po. Dumami po ba ang gawain po ninyo? Since yung bagong matatag yun kaya kasabi ko lang sa inyo kanina, is mas pinaliit yung competencies. So, mas pinadali nila yung gawain ng guro. Okay po? Pero, so in my opinion, parang hindi naman sa against. Siguro, for my opinion lang to ha, baka kumalat. Okay, so para sa akin, parang mahirap siya eh. Kasi kapag i-ano mo, i-basic mo, ang dami nilang pinapagawa. So for example, sa bata, kailangan maraming activity sa isang topic. So kung napapansin nyo, kada topic, may papagawa akong activity, iba yung motivation, iba yung assessment, iba yung groupings, more sa isang topic. So sa DepEd, dapat sa isang oras, kaya yun ng guro ibuo. Pero in real life kasi, hindi siya kaya. Sa isang activity nga lang, di ba, hirap na hirap ang mga student. So, what if pa yung napakadami ng activity na ipapagawa, tapos magtuturo ka pa, hindi naman agad-agad na mga student may intindihan yung topic. For example, ako sa math. So, hindi nila kayang intindihin ng mabilisan yung topic. So, ayun lang naman. Pero, more on, mas madali when it comes dun sa lesson plan. Pero kapag in-apply na namin sa student, syempre, dyan na yung papasok na kaya bang gawin ng bata to? No. So, ganyan yung hahatiin namin yung oras namin, tarya-taryahin, ganito. For activity, more on 5 minutes lang. For lesson, 20 minutes lang. Ganun po. So, in short, madali sa mga paperworks, but mahirap, mas madami siya kapag in-apply na sa mga bata. At ang huling katanungan naman po ay, I know. paano naka-apekto sa mga estudyante at guro ang matatag curriculum? Nakatulong po ba ito o hindi? For me, nakatulong naman siya ng sobra. Since ngayon pa lang, first year ng curriculum natin, which is the matatag curriculum, nakikita ko yung improvement ng bata na mas niya-apply nila yung mga activity, mas nagiging magaling yung mga bata when it comes dun sa mga activity na pinapagawa namin. So, more on kasi ang matatag is sarili lang nila. Mag-ano lang kami, magbabantay, i-guide sila na kung ano yung gagawin. So, mas nakakatulong sa bata yung ginagawa namin or ini-implement na ng DepEd, which is the matatag curriculum. Sobrang siya nakakatulong. Kung napapansin nyo, kasi noon, more on, teacher lang yung magtuturo, turo. So, paano yung estudyante? Alam ba namin kung natututo ba talaga sila o hindi? So, yun. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan at oras. At doon nagtatapos ang pag-uulat na ito. Muli, ako po si Miyuki Francisco, nag-uulat para sa Ulat Kabataan. Edukasyon, tunay at tapat. Magandang araw! Ating pong mapapanayam si Ginoong Juan Carlos V. Melegrito, punong guro ng elementarya at sekundarya ng Valley High Academy. Magandang araw, Ginoong JC. Ang paglulunsad ng matatag curriculum ay mahalaga sa pag-aayos ng edukasyon sa bansa. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang iyong kaalaman tungkol sa matatag curriculum? Ako po ay may ilang katanungan. Unang tanong po ay, ano ang matatag curriculum? Ang matatag curriculum, ito yung mas pinaikling curriculum which is galing sa K-12 curriculum. Which is, sa matatag curriculum is nagre-rely or nag-focus tayo sa mga subject na dapat sa foundation ng isang bata sa elementarya, lalo na sa kinder, grade 1, grade 4, at grade 7. Kung saan dito dapat sa panahon nito or dito sa grade level na to is dito sila nakafocus tulad ng science, English, araling panlipunan at iba pa.
But sa matatag curriculum, hindi dapat natin kalimutan ang values education. Dahil ito yung pinaka-tackle ni matatag curriculum, which is dapat bata pa lang tayo, is yung values ay nade-develop na natin at napapaunlad pa sa pagdating ng panahon. Maraming salamat po. Para sa ikalawang tanong, ano ang layunin ng matatag curriculum? Ang pinakalayunin ng matatag curriculum is para matuto yung mga bata sa dapat nilang matutunan sa foundation nila, which is yung English, Tagalog, okay, science, mathematics, at higit sa lahat, ang values education. Para po sa ikatlong tanong, ano-ano ang benepisyo ng matatag curriculum at negatibong epekto nito? Madaming benepisyo at negatibong epekto ang matatag curriculum. Pero, iisa lamang ito. Unang benepisyo is ang bata is na-develop na niya yung mga skills ng 21st century skills habang bata pa siya. Which is as they grow up, pag dumadating sila sa ibang grade level, is na-develop pa ito. Siguro ang isang negatibo ng matatag curriculum or epekto nito sa atin or sa curriculum or sa bata mismo is masyado silang nade-decongested, which is madaming information na dapat nilang i-tackle. At para po sa follow-up question at panghuling tanong, para po sa inyo, nakatulong po ba ang matatag curriculum? Yes, nakatulong po ang matatag curriculum. Bakit? Habang bata pa lamang ay nag-focus lang tayo sa mga literary and scientific and mathematician skills. Which is, ito po ay isa sa kabila ng mga 21st century na dapat taglagay ng isang generation ngayong generation nyo. Which is, sa matatag curriculum is dinedevelop ito. At lalo na, kailangan din natin ma-develop ang values education. Kasi sa panahon natin, hindi na ito na-value. Which is, sa matatag curriculum, ito po yung pinaka-tinatakel niya at isa sa mga important na dapat taglagay ng isang bata or ma-develop sa matatag or sa curriculum na ito. Maraming salamat po sa pagbibigay kasagutan tungkol sa matatag curriculum. Ngayon ay may kaalaman na kami dito. Muli, maraming salamat po at magandang araw. Ngayon po ay may interview natin ang dalawa po sa mga estudyante sa Valley High Academy. Magandang araw po sa iyo, Ate Michaela at Ate Noel. May ilan po kaming mga katanungan sa inyo. Unang tanong ay, okay lang po ba sa inyo ang matatag curriculum? Bakit? Para sa akin, hindi. If I'm not mistaken, lahat ng subject ay na-adjust ng 45 minutes instead of 1 hour. Hindi ito nakakabuti for students and also for teachers. Bakit? Yung mga teachers may nahabol yan na lessons every day. Magkaibang private schools sa public schools. Yung mga public school teachers, madami silang paperworks na kailangan nila tapusin within a week. So within a week na yun, madami silang kailangan tapusin na lesson plan tsaka paperworks. So yung mga lesson plan na hindi nila natuturo nga dahil sa sobrang dami. Sa private schools naman, dahil 45 minutes lang yon, sa sobrang dami din ng subject, hindi rin napapagtuunan ng pansin yung bawat lesson at saka yung bawat estudyante. Thank you po sa inyong sagot. At pangalawang tanong na po. Maganda po ba ang sistema ng edukasyon ngayon? At bakit po? Para sa akin hindi. Kasi sa napapansin ko, yung education system natin is nakikipagsabayan tayo sa education system sa ibang bansa na hindi natin kaya. Katulad nung senior high school. Yung senior high school hindi pa talaga dapat siya napapatupad kasi there are not enough facilities na na pwedeng i-handle yung mga estudyante sa sobrang dami. And yung iba din hindi kaya financially na makapag-aral ng ganun. So yeah, hindi pa kaya makapagsabayan natin. Ikaw naman po. Ano po? Sorry. Maganda po ba ang sistema ng edukasyon ngayon at bakit? Para sa akin naman po, yung education naman po natin, dahil nga po sa matatag curriculum na shorten, may beneficial din naman po siya at hindi. Dahil sa mga tao po na short span, mas mapadali po sila na matuto at whatever. Pero sa downside naman po sa matatag curriculum, it has a factor and not factor. Kasi nga po
sa sobrang daming activities, parang sa sobrang dami ng activities sa estudyante, parang na-overload sila sa work. So within a week, kailangan nila mag-comply ng ganito, ganyan, kasi nga kailangan matapos yung mga lesson, ganun. Hindi naman lahat kaya yung ganong makahandle ng enough information within a week or within a day. Salamat po. Pangatlong katanungan, ano po ang benepisyo ng matatag curriculum sa atin? Para sa akin, ang benefit niya, wait lang. Siguro beneficial siya para sa mga taong natututo agad. Yung downside naman is yung mga hindi, kasi hindi naman tayo lahat kaya mag-handle ng mga information agad-agadan, di ba? Yeah. Ikaw naman po ate. Sa sinabi ko nga po kanina tungkol dun sa ADHD, nakakatulong po ito sa mga iba't ibang tao. Lalo na po dun sa mga short span, mabilis silang matuto. Tapos yung downside nga din nga po ay yung ibang tao, hindi sila nakaka-adapt agad. Kaya mahirap din ang matatag curriculum. Tsaka minsan nakaka-overwhelm din at nakaka-pressure. Sige, thank you po. Pang-apat na katanungan, ano po ang advantage ng matatag curriculum sa mga estudyante? Para sa akin, wala. Para sa akin talaga wala kasi nga, as I said earlier, wala talaga. Hindi kaya ng system natin na mag-adjust biglaan sa mga bagong sistema na inilalahan nila yung hindi nila kayang pagtuunan agad ng pansin. So, wala. Hindi ko napapansin pa. Sa akin naman din, wala din. Meron namang benefit at wala. Meron din namang benefit at meron ding wala. Pero more on side ako sa wala. Yeah. Kasi nga sa sinasabi ni Micaela, nakaka-pressure din na nakaka-overwhelm. Lalo na po sa akin, ako, slow learner ako at may ADHD din ako. Kaya, 50-50 din talaga ako sa matatag curriculum. Pero more sa side ako na hindi. Thank you po. Thank you po sa magagandang sagot ninyo para sa aming mga katanungan. Ako po si Leona Heather Rosiliosa. At ako naman po si Chris Ann Rose Obrado, Nag-uulat para sa Ulat Kabataan. Edukasyon, tunay at tapat. Dumami man ang mga gawain at gampanin, ngunit ang matatag curriculum ay nakakatutulong sa ating mga mag-aaral. Ako po si Kulingko Nana Nicolas, nag-uulat para sa kabataan, edukasyong tunay at tapat. Bumigat man para sa mga guro at estudyante ang matatag curriculum, ay magkakaroon naman ng dialogo para dito. Inaasahan na magkakaroon ito ng positibong solusyon. Ako po si Lexi Cassandra Avila Cayobit, nag-uulat mula sa Ulat Kabataan, edukasyong tunay at tapat.